Sa pinakabagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 cases sa Quezon City na bahagyang tumaas sa nakalipas na linggo, ang sa District 4 at District 1 ang may pinakamarami. Sa kabila nito, binigyan din ng QCLGU na hindi dapat ito magdulot ng anumang pangamba at takot sa publiko. Sabi ng lungsod, kontrolado at nananatiling nakamonitor ang kanilang health officials para bantayan ang sakit. Ang mga nagsusuot o ang pagsusuot din daw ng face mask hindi pa mandatoryo ngunit maaaring gumamit lalo na sa mga nakakaranas ng sakit. Narito ang kabuuan ng report. Nananatiling naka-alerto ang Quezon City Government sa nakitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa lungsod sa nakalipas na 3 linggo. Sa ngayon, wala pang ibinababang abiso ang QCLGU kung kinakailangan pang magsuot ng face mask. Mula sa 23 kumpirmadong kaso ng COVID-19 na naitala sa pagitan ng May 21 hanggang June 10, umakyat na sa 84 na kaso ng sakit ang naitala mula June 11 hanggang July 1. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 265.22% ang itinaas sa kaso ng sakit sa nakalipas lamang na 3 linggo. Pinakamataas na kaso ay mula sa District 4 na may 32.71% at sinundan ng District 1 na may 22.43%. Pinakamaraming COVID patient na naitala ay mula sa Barangay Doña Imelda na may 11 kaso, habang sumunod dito ang Barangay Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, Sauyo, Socorro at Tandang Sora na may tig-4 na kaso. Ang mga 14 na taong gulang ay ang pinakamaraming tinamaan ng sakit, sinundan ng 25 to 29 years old at mga senior citizen. Sa kabuang bilang, 66 ang kababaihan habang 41 ang kalalakihan. Sa kabila nito, tiniyak ng QCLGU na hindi dapat ikabahala ang pagtaas sa kaso ng COVID-19, lalo na't ang mga ito raw ay mild cases lamang. Wala rin daw silang nakitang clustering o nakaranas ng severe illness. Ang ibang mga lungsod din daw sa Metro Manila ay pareho ring nakapagtala sa pagtaas ng kaso. Sa isa namang panayam kay 5th District Councilor Aiko Melendez, sinabi nitong noon pa man hindi nila binabaliwala ang kahit na isang kaso ng COVID-19. Nananatili raw na nakatutok at nakamonitor ang lungsod sa mga sakit base na rin sa mahigpit na direktiba ni Mayor Joy Belmonte. Ang Quezon City Government po ay nakatutok, nakamonitor at hindi naman bago to kay Mayor Joy na pagdaanan naman natin ang pandemic. So kung anong ginawang aksyon ng Quezon City ngayon, double acting ang ginagawa ng lungsod ng Quezon sa pamamahala ni Mayor Joy at ng mga konsehalis ng Quezon City para maiwasan natin ang pag-spike. Hinikayat rin ito ang mga Q-citizen lalo na ang mga nakatatanda na magdobli ingat pa rin laban sa sakit. Paano natin may iwasan, lalong-lalo na sa senior citizens? Kung hindi naman kinakailangan talaga ma-expose sa madaming tao dahil hindi naman natin, kasi ang lumalabas sa COVID ngayon na strain is yung pinakamababa. Pero hindi naman ibig sabihin pag mababang strain, hindi na tayo dapat mag-ingat. Doble ingat pa rin, lalo-lalo na sa mga senior citizens natin at sa mga kabataan. Mensahe na lang po, ma'am. Karaniwan naman sa sintomas ng COVID-19 na naranasan ng mga COVID patient ay ang pagkakaroon ng influenza-like illness gaya ng lagnat, ubo at sipon. Nanindigan naman si Mayor Joy na hindi dapat magdulot ng matinding takot sa publiko ang pagtaas na ito. Patuloy rin daw na nagbibigay ang 66 na health center ng QC ng libreng medical consultation, COVID-19 testing at pamimigay ng gamot kasama na sa mga symptomatic patient. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang lungsod sa Department of Health o DOH para sa pagsusumite ng sample sa genome sequencing ng matukoy ang variant ng COVID-19. Bagamat walang ibinababang kautusan para sa mandatoryong pagsusuot ng face mask, hinimok ang mga Q-citizen na nakakaramdam ng sakit na kusang gumamit nito lalo na sa mga matataong lugar. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.